Hello guys! Welcome back to my channel and shoutout po sa lahat ng solid Kalingap community. Shoutout kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Edna, at kay Kalingap Edo, ayan, syempre sa lahat ng kanilang kasamahang Kalingap vloggers. Ayan, so guys, ang pagpapatuloy natin ang pagre-reaction kay Arjin. Ito ang kung saan ay nagpunta na si Kalingap Edo sa kanilang tahanan. At yun nga ay nalaman niya na nasa kila lola, sa kanyang lola si Arjin. Doon siya na tumutuloy guys. Suple natin guys. At syempre guys, magandang umaga, tanghali o gabi sa ating lahat. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, click the subscribe button at ang tiny bell. So, play na natin. Yeah, so hello po mga Kalingap. Welcome back po to our channel. This is me, Kalingap Edo po. At pupunta po tayo ngayon kay Arjin guys. At sana makita natin siya kasi sabi ko papunta ako sa kanilang lugar. Kanina pa umaga yun. Baka iba na ang ginagawa niya kasi medyo late na. So yan nga, pupuntahan niya si Arjin guys. At malalaman niya na kung nasaan nakatira ito guys. So play natin. Medyo late na yung pagpunta ko. Baka isipin niya hindi ako natuloy. At yan. Sige pa mga Kalingap, let's go! Sabi nagtyaga at kanya minahal, mabuting puso ang kanya pinairal. Yan guys, habang mapunta ako sa lugar ni Arjin, hindi ko inaasahan na makikita ko siya mismo dito sa daan. So yan nga, habang papunta daw siya sa bahay nila Arjin, nakita na ni Kalingap Edo sa daanan si Arjin guys. At kumukuha ulit ng kangus. Or yung dahon ng kamuting kahoy. Ayan, suple natin. At kakatapos pala ng ulan. Ayun, oh. Kita. Ando nakatayo, kumukuha nga ng kangus guys, no? Suple natin. Uy, bakit partner tayo, Kalingap Edo? Yellow din damit ko, yellow din damit ni Kalingap Edo. Yung jacket niya or damit yata, suple natin. Dito ko pala pambihira. Butit, nakakita kita, wala lang signal dito. Pambihira, buti na lang talaga nagkataon. Kasi ang tagal na lang chat ko kanina pang umaga. Ha? Anong ginagawa mo dito? Nagbubuka po pang-ulam para po mamaya pang gabihan para po makatipid. Okay. Nakakumukha siya ng pangkain guys para daw makatipid. Sabi niya. Ayan, 'di ba? Sobrang sipag talaga ng batang ito. Ayan, si Arjin. Bilib na ako sa iyo, Arjin. Suple natin. Ano mo talaga? Sipag mo talaga, Arjin. Grabe. Arjit, ano? Medyo, tumigil na yung ulan. Kaya na sobrang ulan. Kaya nga po, parang Nakakaputi ka pa pati, oh. Kanina siguro naabutan ka pa ng ulan. Nakukuha niyan. hindi pa po ako nagkukuha dito. Para po, pang-ulam kami mamayang gabihan para po makatipid na rin. Oo. O, 'di ba? Kumukuha nga siya ng pang-ulam nila para makatipid. Masarap 'yan kasi yung dahon niyan, ang tawag dito, ginataan. Kasi nakatikim na ako ng ginataang dahon ng kamuting kahoy. Ayan, nung nandun ako sa Maynila, dahil ang kapitbahay namin ay taga Bicol. So, alam na alam niya iluto ang dahon ng kamuting kahoy, guys. Suple natin. Kumusta naman si kumusta yung pinang-abot ko sa'yo ng tulong? Okay naman, nagamit naman. Binigay ko po kay mama. Patigay mo kay mama mo. Pambili ng big. So, yung unang yung bigay ni Kalingap Edo ay binigay niya sa kanyang mother. At pinambili na ng bigas. Kasi nga, di ba, nung nakaraan, yung unang episode 1 ng, nakita niya si Arjin, ay binigyan niya ng 1.5. At yun nga daw ay binili ng bigas. Kasi yun talaga ang pinakamahalaga dyan. Kahit wala kang ulam, basta may bigas, makakakain ka na. Di ba? Suple natin, guys. Yes. Tapos yung iba po, nakabayad na sa paaralan po sa mga project po. Kapatid po. Ibayad lang. So, yung iba, yung sukle, kung baga ay binayad sa school ng mga projects, bumili siya siguro. At saka yung miscellaneous. Kasi kahit public, meron yan binabayaran. Gaya ng miscellaneous fee, no? Suple natin. Ibayad lang po. Grabe.
Nakakatuwa naman yun na yung binigay nating tulong ay naging malaking tulong pala sa kanila. Yan bro, hati natin sa Siyempre, sa ganyang kahirapang buhay talagang yung 1,500, malaki na yan para sa kanila. At siyempre, para din sa amin, ganun din. No, hindi naman po tayo yayamanin. Ayan. So, play natin, guys. sa kanilang bahay. So, hinatid ni, kasama ni Kalingap Edo, inangkas sa motor si Arjen para ihatid sa kanilang bahay, guys. So, ayan, nakikita nyo naman na nagdadrive si Kalingap Edo ng motor. So, ayan, nakarating na sila sa bahay ng lola ni Arjen, guys. At siguro, kikita nyo sa likod, sa likod ng bahay, ayun, dagat na, grabe, lapit lang. Mga kalingap, at yan sinamahan dito si Arjen sa nila sa kanilang lugar. Ngayon po ay dito muna siya tumutuloy kay lola niya. Ngayon. Si Arjen po pala mga kalingap ay sa lola niya tumutuloy para mas madali siya makapasok sa kanyang paaralan. O yan, di ba? Sa lola nga natuloy ngayon si Arjen. Para para mabilis makapasok sa school dahil mas malapit yata ang tirahan ng lola ni Arjen, guys. So, ayan nga, natuntun ni Kalingap Edo ang bahay ng lola niya. Suple natin, guys. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Ganda pala po ng bahay niyo. Kubo-kubo, Kamusta naman po kayo dito sa Ayos man lang po. Ayos man lang po. Grabe. So, maganda tumira dyan, malapit sa dagat, malamig. Diba? Lalo pag gabi yan, yung hangin na mula sa dagat ay malamig. Kaya pa ng bahay. Sige. Tapos ka na kanyog na, no? Kanyog na, no? Ay Pag naduros. natama sa bahay niya. Nako, ayan, ang mahirap pag may nyug sa malapit sa bahay. Pag ikaw nalaglagan or yung bubong mo, talagang maingay, guys. Lalo yung bubong naman nila, guys, hindi naman siya yung matibay. Kung baga pawid yung iba, tapos yung iba, tolda. Ayan, nakikita nyo naman siguro yung tinuturo ni ate. So, play natin, guys. Nakakasama ang kanyog na para pa yan sa kuyan. Sarara tayong bahay niya. Ang nahulugan niya. So, sinasabi niya ate, ang lola ni Arjen ay natamaan na daw ang bubong nila. Buti na lang ate or lola ay wala pong natamaang tao sa inyo. Kasi kung taong natamaan, ako, delikado yan, di ba? Suple natin. Kuya na nga, inagabot na nga kasi. Hindi ko kayo tinamaan. Delikado yan. May gitik. O, di ba sabi ko, delikado, pag tao natamaan, ako, either hospital lang abutin mo or mamatay, di ba? Ganun yun. Gaya nang nangyari dun sa kapatid ni Dara nun, di ba yun ang kwento niya, nang dahil sa nyug, natamaan ng nyug. Kaya tinatamaan yung ganyang klase. Pag may bagyo po, nalipas lang ako. Balikas na kayo dito. So, pag may bagyo daw, sila, nag-evacuate. Oo naman. Kasi ang lapit talaga nila sa dagat, guys. Parang likod lang ng bahay, mga ilang hakbang lang, dagat na. And sobrang lapit, no? Talagang nakakatakot yan pag bagyo. Kasi nagkakaroon ng storm surge. At yun nga yung nagpapabaha dyan. So, play natin. Anong hanap buhay niyo po dito, Nay? Wala. Wala. Pagano lang. At ang alaga lang ka mga apo. Ano yan? May gitik kayo tinatamaan yung ganyang klase. Pag may bagyo po, nalipas lang ako. Balikas na kayo dito. Anong hanap buhay niyo po dito, Nay? Wala. Wala. Pagano lang. At ang alaga lang ka mga apo. Mga apo. So, si Lola pala ang nagkapag-alaga sa mga apo, guys. Ayan, pati na rin sa Arjen, siya ang pinakamatanda or mas panganay dyan sa mga pinsan niya, guys. So, play natin. Pagano lang po. Ito, bisitahan na rin dito. Ito. Nakita ba? Yan ang bahay ng lola ni Arjen, guys. So cute naman, no?
Bakit ganyan lang maliit pero malinis, 'di ba? At saka may ano, kulay pa ng pintura, kulay green. Suple natin. Ay niya. May Ito po, bahay daw nila. Nakikita rin si Arjen. Dito po. mga dito ng galil at saka po lolo. Tapos yung mga pamangkin po dito lang din po. Dito lang kami dito lang. So may ano daw siya dyan, kasama mga pinsan din niya, mga pamangkin. Na dyan din na nagpapaalaga sa kanyang lola, guys. So guys, hindi lang si RG nangalaga ng lola niya, guys. Kundi meron din siyang mga pinsan. At medyo mas bata sa kanya dahil mga elementary pa lang ito. Suple natin. Dito nakikita na yung kalingap. Dito na sila nakikita. May mga maliliit na kapag nadamit sa mga... Pinsan ko po yan. O, di ba sabi ko sa inyo, may pinsan siya dyan na inaalagaan ng lola din ni Arjin. At mukhang mas malapit kasi yan sa school, kaya dyan sila nakatira. So, plin natin. Minsan pala kayo dito nga namin. Natulong po kay Lola sa pag-alaga. Natulong ka. Mga pinsan mo ito, dito rin kay Lolo. Eh, dahil mga magulang niya. Mga magulang po ng pinsan ko. Wala man po. Din, iniwan po sa kanila kay Lola po at kay Lolo. Mga maliliit. Oh, yung mga pinsan ni, ni Arjin na nandyan, ay iniwan kay lola nila. At yung nanay siguro ay umalis or tatay, nagtrabaho. Yan, suplin natin. Pa lang po sila. Hindi. Kaya nag-aalaga din ng lola mo. Lola. Ay, grabe Kawawa naman. Si lola na nag-alaga sa dalawang pinsan ni Arjin. At ngayon ay nandun na si Arjin, kasama na ng lola at pati siya ay nag-aalaga na rin. Kasi mga ano pa yata yan, maliliit, parang kinder pa lang, mga ganun. Suple natin. Sabi mo, kompleto rin kay pero dito ka muna nag-i-stay sa panalola mo. Bakit dito ka muna nag-i-stay? Naman po kasi kasama sa bahay at nag-alis po siya. Doon po muna sila sa magulang po nila. Oo, kaya pala. Sabi ni Arjin na kaya dyan siya natira kay lola niya. Dahil walang kasama lola at may dalawa pang maliliit. Para mag-guide niya siguro, no? Suple natin. Kaya dito ka muna. So, Wala din po may kasama sila lola dito. So yung yung pera binigay mo muna sa kanila doon. Malayo-layo din yung lugar nila, no? So, kaya, yan sabi nga niya, na malayo ang lugar, kaya nandiyan nag-stay din mga pinsan. At tumutulong din si Arjin sa pag-aalaga, syempre. Dahil nga lola niya yan, kailangan niya ayan, suple natin. Kasi pag mapasok ka, malapit dito ng konti. Yan po si Arjin, dito pala muna sila kay lola nila. So, di ba sabi ko sa inyo guys, malapit lang sa school. At hindi na siguro kailangan mag-commute ni Arjin, maglakad na lang siya. Kasi nga sabi ni Edo ay malapit lang yan sa eskwelahan. Suple natin. May mga apo din po sila lola. Sila Arjin na inaalagaan dito yung mga kamag-anak. Natulong po kay Lola po sa Sa pag-alaga. pag-aalaga. Grabe. Napasok man din po kayo sa pag-alaga at nag-aaral din po. Sino? Oo, di ba nag-aaral na yung mga bata. Mga kinder at daycare, mga na rin. Medyo mga agresibo. Kasi mga ganyang bata, makukulit yan. Di ba? Suple natin guys. Mga pinsan ko po. Grabe. Ganyan naisip kang magtayo ng malayo-layo sa karagatan. Andito lang din naman po kasi ang hanap buhay. Dito nga na po. Yun lang. Kung kahit gustuhin man nila na umalis, ay andyan ang hanap buhay ng lola at lolo niya. 'Di ba? So, mahirap. Medyo malayo na pag doon pa sila. Ayan. So, yun ang sabi ni Arjin. Malapit po siya. Malapit. Ito ba ang sariling nyo? Sariling lupa ba ito? Lang, nakitirik lang. Nakikita na lang po. Nakitirik lang. Kaya pala. Nakitirik lang pala. Yan na mahirap pag pinalis ka na ng may-ari. Talagang wala kang magagawa kundi umalis.
No, gaya nga ng sabi ni Arjun dyan sa vlog na yan. So, abangan natin yun. Supply muna natin ito. So, ano pala, anytime. Nagbabalak na din po kasi yung may-ari nito na ibenta daw. Itong lupa. Ang lupa. So, ayan. Ang problema, nagbabalak ng may-ari ng lupa na ibebenta. At gagawing resort daw. So, yan na. Kailangan na nilang lumipat, guys. O, diba? So, nakakaawa naman. At ura-urada yata napapaalisin. Pero sana naman ay magawan mo na ng paraan ni Kalingap Edu or maibigay mo kay Kalingap Rab or ano pa man, no? May lapit mo kay Kalingap Rab para mapagawan sila ng bahay. Supply natin. So, kahit kailan pala, pwede kayo ditong mapaalis, no? At medyo nakaka-isip ko, medyo mahirap din. Pag ganit talaga, parang naki-squat lang kayo, no? Oo, yan ang mahirap. Pagka pinalis ka na talaga na may-ari ng lupa, kasi naka-scout ka lang yan, kumbaga squatter ka lang, ay wala kang magagawa. Kaya yan. Sana Edo ay may lapit mo din yan kay Kalingap Rab, no? Para mapabahayan din sila, no? Sila Arjun. Di ba guys? Supply natin. Wala tayong hawak na dokumento. At kawawa tayo pag ganyan. Marami na kahit kami dati. May marami kaming na-experience na ganyan sa ano namin, sa pagtulong namin na yung iba pinabahayan tapos hindi sa kanilang lupa. Yun ang mahirap. Pag nakatayo ng bahay, kumbaga ito na, semento na, fully furnished, tapos maya-maya may magkiklim, no? Yan ang mahirap. Kasi na-encounter na rin ng Kalingap yan, guys. Yan ang sabi ni Edu. Kaya kailangan pag yan nga. Kailangan pag, kunwari, papabahayan sila Arjun at bibili sila ng lupa, ay siguraduhin yung bibilihing lupa ay sarili mismo, no? Pinagbigyan mo ng lupa. Para walang problema. Ayan. Supply natin. Ayos pa. Kaya, hirap. Kaya, pagbutihin mo pag-aaral mo at malay mo, bago pa man mangyari, edi, Tama. Pagbutihin ng pag-aaral, Arjun, para makapagtrabaho. Sana wag atupagin ng boyfriend. Di ba, guys? Kasi hindi talaga maiwasan niya na magka-jowa sila. So, sana kahit magka-jowa, first, pa rin ang pag-aaral. Hindi yung unahin yung pag-jowa. Ayan. Magagawin lang inspirasyon ang jowa at magseryoso sa pag-aaral. Table ka na. At siguro hindi naman basta-basta magpapaalis ka na. Hanggat, kasi madami kayo dito eh. May papagawa daw po kasi dito ay Na resort daw po. may resort. Nako. Kaya po, pinapabilis na din po ang pagpaalis ng mga nakatira po dito. Nako, yun lang. Pinapaalis na pala sila. Yan, ang mahirap. Ayan. Kaya po, pinapabilis na din po ang pagpaalis ng mga nakatira po dito. Para daw po simulan daw yung pagpagawa. Tingnan natin yung yan. Yun ang mahirap, no? Nang pinapaalis na daw sila. Pinapamadali para makapagpagawa ng resort. Actually, maganda kasi dyan kasi gilid ng dagat. Kaya siguro yung may-ari gusto na magpagawa ng resort para kumita na siguro. So, play natin guys. Dito mag-iigib na yan sila Arjun at Kalingap Edu. Sasamahan ni Kalingap Edu si Arjun na mag-iigib ng tubig. Hindi ko rin ito. Ano nito? Mga ano to parang Naistakan po ng tubig. parang ng tubig. Opo. Kala ko ano na Minsan po isda. kasi, nawalan po ng tubig yung grade po kaya i-impact na din po kanina po. Kaya pala ang dami. Parang, ano ba yung tubig na yun? Inumin din o ano? Ano lang talaga? Inumin din po. Ay, inumin din yung tubig. So, inumin din daw ang tubig na yan, guys, sabi ni Arjun. So, ayan, pupunta sila. Mag-igib sila ni Kalingap Edu, guys. Ano, maigib ka? Opo. Para baka po kasi mawala na lang po ng tubig gaya ng kahapon. Matagal ba pag nawawala ng tubig? Opo, na 2 araw po. Dalawang araw, nakakatakot naman. Grabe. Ayan po. Grabe naman yung 2 araw na walang tubig.
Paano ka pa mabubuhay? Paano ka maliligo? Yung 2 araw na yun. Magigib ka ng tubig. Ayan, pwede naman maligo ka sa dagat, no? Kasi malapit sila sa dagat. Ang problema, yung inumin. Maalat ang dagat, guys, Yung tubig sa dagat, maalat. So, paano naman yung inumin, yung panghugas ng plato? O, diba? Supply natin. Si Arjen, sinamahan natin sa pag-iigib ng tubig habang yung kanyang ulo ay nagtatrabaho. So, ayan, sinamahan ni Kalingap Edu si Arjen para mag-igib. Ayan, guys. So, nakikita nyo, 2 timba yun. Diba? So, tig-isa sila. Siya naman po, karaniwan ang nag-aasikaso ng gawaing bahay. Kaya po niyan. Oh. So, the host ang kanilang pagkuhanan ng tubig, guys. The host. Pero, galing niyang ang tubig sa bundok yan. So, malinis, di ba? Ayos ka. Kakaibang ano dito. Libre lang ang tubig dito. May bayad din po. May bayad yan. O, di ba? May bayad din ng tubig. Parang Manila. Parang Nawasa din yan, no? Sabi niya ni Arjen, may bayad daw ang per bahay yata. Ayan. Kahit Buwan po. ano niya may estimate ang bayad niya. Ha? Wala naman kayong hati-hati na lang kayong lahat. Okay. Hindi. Wala, naubusan tubig. Hindi makapaniwala si Kalingap Edu na may bayad yung tubig at kung magkano estimated daw per timba o per bubong yata. Ayan ang sabi, no? So, ayan, mahina daw ang tulo ng tubig, guys. Sabi ni Kalingap Edu. Ayan, supply natin. Yan, kagaya ng sabi ni Arjen kanina, dito sa kanilang lugar ay medyo mahirap ang tubig, kaya habang maaga nag-iimbak sila. Lang din po. Nakawalan din po. Tama. Habang maaga, mag-imbak ng tubig. Kasi nga, pag nawala ng tubig, 2 days, ayan, di ba? Ang hirap. So, play pa natin, guys. So, ang competition ng tubig sa inyong lahat na pamilya dito. Pwede pa na yan kung hindi magbayad Sa yung iba. isang bahay po. Hindi pa 100. Singilin na lang ganun. Every household daw. Paano pag ikaw makukunti pa na parehas pa din ang bayad? No? Hirap naman sa kanila. Kasi actually, pag malapit ka talaga sa dagat, wala kang gaanong tubig na yung ganyan nga. Yung hindi maalat. Kasi pag malapit sa dagat, pag maghukay ka, maalat pa din yun. Kasi malapit sa dagat, no? Pero yung tubig na pinag-ano ni Arjen ay galing sa bundok. Kaya yung may-ari niyang yan, nagpapabayad. Yan, supply natin. Buwan. Ang galing tubig ng buhay. Galing pa po din itong bundok. Diba? Galing ng bundok. Masarap inumin yan kasi galing ng bundok. Ayan. So, play natin, guys. Ang bundok na. Nakakatawa naman niya dito. Napakasulit So, nakakatuwa talaga ang or kung bagay yung pag-iigib. O, diba? Ayan. So, play pa natin to. Pero na isa. So, ayan nga guys, tinulungan ni Kalingap Edu si Arjen na magbitbit ng timba ng tubig. So, nakita nyo naman, di ba? Tutulungan na kita, ayan sabi niya. Ganyan si Edu sa mga beneficiary niya. Talagang kung ano bang trabaho, din niya, talagang pinapasok, no? Supply natin. So, hanggang doon lang muna po ang ating reaction video. At syempre, ang kadugtong po niya ay nagpunta sila sa dagat ni Kalingap Edu at ni Arjen. At doon sila nag-vlog. At doon nga binigay ng sponsor kay Arjen. So, allowance niya syempre at para may pambili ng pagkain. Dahil nga maraming naantig sa mga viewers ni Kalingap Edu kay Arjen.
At syempre hanggang dito na lang po ang ating reaction video at kung bago ka pa lang sa ating channel, click the subscribe button at ang tiny bell guys. So hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Bye po. Thank you very much. And to God be all the glory. Love you all. At sana guys, panoorin nyo ang full video ng upload ni Kalingap Edu sa kanyang channel. So ilalagay natin sa description below guys. So bye po guys. Good night, God bless, and good day sa lahat. Ayan, ingat po kayo palagi guys.